Madihaw nga adlaw kanatong tanan. Good day, everyone. My name is Richard Dayan Villar. I am a Butuanon storyteller. Butuan is in Mindanao, the Philippines. Right now, I am the Indigenous Peoples Culture, Heritage, and Arts Officer of the city of Butuan. And by the way, I am wearing a Manobo-inspired attire because my father is a Manobo chieftain and my mother is a Visayan settler. And I am so happy that I am one of the storytellers who's going to interpret the story of Mr. Bang Jung Hwan. Like him, and perhaps the rest of the world, I am also an advocate of the protection and rights of the children. Salamat, salamat, salamat. Salamat, salamat. Salamat, salamat, salamat. Ang panaginip ng paru-paro. Sinulat ni Bang Jung Hwan. Minsan, may isang magandang paru-paro. Araw-araw, simula madaling araw, ang paru-paro ay masayang nagsasayaw mula sa halaman ng mga bulaklak hanggang sa burol at pabalik mula sa burol hanggang sa halaman ng bulaklak habang nagbabadbad sa init ng araw ng tagsibol. At pinasisigla ang bawat bulaklak. Isang araw, habang siya'y nagbabasbas sa ilalim ng mainit na araw, napaisip siya, marahil ay nakita siya ng diwata at nagsabing ang iyong misyon ay magbigay ng kasiyahan sa maraming bulaklak sa pamamagitan ng masayang pagsasayaw. Sabi ng paru-paro, hanggang ngayon, ibinibigay ko ang lahat para mapasaya ang bawat bulaklak. Subalit, parang may magagawa pa akong mas maganda ang nasa isip ng paru-paro. Magmula noon, wala siyang ibang iniisip kundi ang hanapin kung ano man ang mas magandang bagay na yon. Dumating ang gabi. Ang paru-paro na pagod sa kasasayaw buong araw para sa mga bulaklak ay humiga sa dilaw na bulaklak sa halaman ng mga repolyo. Nakatulog siya ng mahimbing. At nanaginip siya. Napanaginipan niya itong panaginip. Lumilipad ang paru-paro dito at doon, masaya tulad ng dati at hindi nagtagal, nakarating siya sa isang kung saan, sa isang lugar na kailanman ay hindi pa niya napuntahan. Nakita niya ang isang kubo sa mababang burol sa isang napakaliblib na puok sa kanayunan. Naku, paano akong napadpad dito? Nagtaka ang paru-paro. Tiningnan niyang mabuti ang palibot at napansin niya ang isang puno ng kamelya sa likuran ng kubo. Pinahinga niya ang kanyang mga pakpak sa pulang talulot ng kamelya. Tanging ang mainit na sikat ng araw ang kumalat sa tahimik na paligid. Pati ang kubo ay tahimik din, parang walang nakatira. Pagkatapos, isang mababang tinig ang marinig mula sa inaakala ni paru-paro na walang nakatirang bahay. Narinig niya ang isang batang babae na nagsabi, "Uy, Minso, bakit ayaw mong inumin ang gamot? Makakatulong ito sa iyong mabilis na paggaling." Lubha na akong malungkot.
dahil palagi kitang nakikita na higa lamang at masakitin. Siguradong boses yon ng isang batang babae na naupo sa tabi ng higaan ng kanyang kapatid na may sakit. Sumagot ng mahina ang kapatid, "Ate, ayokong inumin ang gamot. Masyadong mapait. Mas naisin ko pang umakyat tayo sa burol. Tiyak na namumukadkad na ang mga bulaklak ng milukuton at albaricoque. Di ba ate? Sana makaakyat tayo sa burol. Makinig sa mga huni ng mga ibon at manood sa paglipad ng mga paru-paro. Sana makapunta tayo. Di ba? Tulad nung nagdaang taon." Labis na nalungkot ang paru-paro sa kaawa-awang iyak na iyon. Nagising siya mula sa kanyang panaginip. Sumikat ang araw at nagbigay ng liwanag sa buong mundo. Pinag-isipang mabuti ni Paru-Paro ang kanyang panaginip sa nagdaang gabi. Habang mas pinagninilayan niya ito, lalo niyang naisip na talagang may mahirap na magkapatid na nasa kung saan. Kaya, pinuntahan ng Paru-Paro ang kanyang kaibigang Ruiseñor o Nightingale na kalimitan siyang binibisita at binulalas niya sa kanyang kaibigan ang tungkol sa kanyang panaginip. Nakinig ang matamis na ibon at sinabing, "Kung gayon, tila ang mga batang yon ay nasa kung saan." Dagdag pa niya, dahil gusto ng batang lalaki na makinig sa huni ng mga ibon at manood sa mga paru-paro, hanapin natin sila. Kahit hindi natin alam ang kanilang kinaroroonan. Kaya ang paru-paro at Ruiseñor ay umalis. Ngunit saang lupalop kaya naroon ang kubo? Wala silang kaalam-alam. Nakita ng magkaibigan ang isang ligaw na gansa na lumilipad pataas sa kalangitan, ngunit ito'y bumaba nang marinig ang tawag sa kanya ng kanyang kaibigang Ruiseñor. "May nakita ka bang kubo na nasa mababang burol kung saan nakatira ang isang may sakit na batang lalaki at kanyang kaawa-awang kapatid na babae? Marahil sila'y umiiyak ngayon. Gusto namin silang bisitahin." Ibinahagi ng ibon ang panaginip. Matapos marinig ang kwento, sinabi ng gansa, "Ay, oo nga. Naawa ako sa mga mabubuting batang yon. Pakibilisan nyo. Lumipad kayo ng diretsyo sa timog. Ito ay may mga 4 kilometro mula rito. Makikita ninyo ang burol. Humayo na kayo. Bilis!" Nagpaalam ang gansa at sumugod sa hilaga. Ang dalawang magkaibigan ay nagpunta sa timog. Maya-maya pa ay nakita nila ang burol. Tulad ng sa panaginip ng paru-paro, may isang maliit na bahay. Sa likod ng bahay ay nakatayo ang puno ng kamelya, kung saan nakaupo siya ayon sa kanyang panaginip. Ay, ang saya-saya nila. Ito nga, ito nga, inakay ni Paru-Paro ang Ruiseñor sa puno ng kamelya at tumawag, "Miss! Miss! Pakibukas ng pinto! Miss!" Ngunit kahit anong tawag nila, walang tugon mula sa loob ng kubo. Ang sabi ng Ruiseñor, "Walang silbi, kaibigan. Hindi ka nila maririnig. Sa halip,
Kumanta ang Ruiseñor gamit ang kanyang magandang tinig. Paro-parong bukid, nalilipad-lipad sa gitna ng daan, papagapagaspas, isang bara ang tapis, isang dangkal ang manggas, ang sayang dekola, isang pyesa ang sayad. Kagyat, may nagulantang sa loob ng kubo at bumukas ang pinto. Isang batang babae, mga 12 taong gulang, may magiliw na mukha ang sumilip sa labas. Umangat ang mukha niya sa tuwa nang makitang magkatabing naupo sina Paru-Paro at Ruiseñor. Para bang matagal na niyang inaasam-asam ang sandaling ito. Lumulukso sa tuwa, nagsalita ang dalagita. Naku, salamat, Paru-Paro at Ruiseñor. Pareho kayong dumating. Hindi niyo malaman kung gaanong inaasam-asam na makita kayo ng aking kapatid na si Minsu. Naku, mas maigi kung papasok kayo sa bahay nang makita kayo ni Minsu, ang sabi ng batang babae. Winagayway ng Paru-Paro at Ruiseñor ang kanilang mga pakpak at pumasok. Sa makipot na silid, may isang batang payat, nakapikit ang mga mata, nakahiga sa sahig. Siya ay mga 9 taong gulang. Siya ay mukhang mahimbing natutulog o parang nasa bingit na ng kamatayan. Minsu, gumising ka. Narito sina Paru-Paro at Ruiseñor. Marahang ininda ng batang babae ang kanyang kapatid. Nilinis ni Ruiseñor ang kanyang lalamunan at nagsimulang kumanta ng masaya, matapang at madamdamin. Paro-parong bukid, nalilipad-lipad sa gitna ng daan, papagapagaspas, isang barang tapis, isang dangkal ang manggas, ang sayang dikola, sa pyesa ang sayad. May paineta pa siya, may suklay pa man din, nagwas di ohetes, ang palalabasin, haharap sa altar, at mananalamin at sa kalalakad ng pakendeng-kendeng. Napakagandang musika, napakagandang sayaw. Unti-unting lumiwanag ang mukha ng batang mahina at nanlaki ang kanyang mga mata habang sinusundan ang mga galaw ng Paru-Paro. Nahalina at nabighani siya sa magandang kanta ni Ruiseñor. Binigay lahat ni na Paru-Paro at Ruiseñor ang kanilang awit at sayaw. Kaya nagsimulang kumislap na may liwanag ang mga mata ng kawawang bata. Nagsimulang mapuno ng kulay ang maputla niyang mukha. Sa wakas, bagamat hindi siya ngumiti kahit minsan sa mahabang taglamig, nakita nila ang bakas ng ngiti sa kanyang mukha. Lumilipad sa paligid ng batang may sakit ang Paru-Paro, nagniningning, sumasayaw ayon sa kumpas ng awit ni Ruiseñor. May paineta pa siya, uy, may suklay pa man din, uy, nagwas di ohetes. Ang palalabasin, haharap sa altar, at mananalamin, at sa kalalakad ng pakendeng-kendeng. At sa kalalakad ng pakendeng-kendeng. Habang pinapanood siyang gumagaling, kumanta at sumayaw sina Ruiseñor at Paru-Paro hanggang sa hindi na sila makakanta at makasayaw. Nang gabing yon, sa mainit na paanyaya ng bata, natulog ang dalawang magkaibigan sa lilim ng punong kamelya, sa gilid ng bubong. Silang dalawa ay nagpunta sa silid,
muli sa sunod na araw at kumanta at sumayaw para sa bata. Bawat araw, bumuti ang bata at lumakas ang isip at katawan. Tinalaw at inaliw siya ni na Paru-Paro at Ruiseñor sa kanilang awit at sayaw araw-araw. 7 araw ang lumipas. Sa wakas, ay ganap nang nakabawi ang lakas ng batang lalaki at umakyat sa burol na magkahawak kamay ng kanyang kapatid na babae at masayang tumakbo sa bukid kasama ang kanyang mga kaibigang Paru-Paro at Ruiseñor. Salamat, salamat, salamat. Salamat, salamat. Salamat, salamat, salamat.